Yan, si Ate Marian po ay isa sa mga siya po ay isa sa mga nabinyagan noong panahon po na ako po ay sa Mauban. Ayan, nagle-layman. Ano po? At bago po natin mapakinggan ang atin pong mga kabataan ng Mauban, ay makakarinig po muna tayo ng isang promotional talk na magmumula po kay Sir Leomer Batulayan. Gandang umaga sa ating lahat. Ako'y natutuwa na makabalik dito sa San Miguel. At isang magandang babalita na hindi kayo kumukunti, kundi dumadami kayo. At kaya nga, ngayong araw na ito, ay i-organize na tayo bilang pulutong. Hindi lang worshiping congregation, kundi pulutong na po. Kunti na lang kulang natin. Magiging church na tayo na talagang mabubuong church. At tama-tama rin yun na mag-develop na tayo ng mga leaders natin. So, ngayong umaga, namimiss ko lang na wala ngayon sa atin si kapatid na Edgardo. At natuwa naman ako sa isang dako na tinulungan ninyong buuin yung bahay niya at in-enjoy niya yon ng mga 2 linggo siguro. 2 linggo niyang na-enjoy din yung bahay niyang ipinaayos ninyo at ngayon wala na siya. So siguro sa alang-alang sa kanya, tayo'y magkaroon ng ilang segundong katahimikan. Ipapanalangin natin ang kanyang naiwan at alalahanin natin siya bilang ating kapatid. Magtahimik tayo ng konti at manalangin tayo isa't isa. Panginoon, salamat. Binigyan niyo kami ng kapatiran dito sa San Miguel. At isa sa kanila ay si kapatid na Edgardo. Na ngayon ay kinuha niyo at pinapahingan niyo dahil sa kanyang paghihirap din sa buhay. Inaalala namin siya. Malaki rin ang kanyang naging papel o nagampanan upang madalaw ang kanyang mga kaibigan at mga mahal niya sa buhay habang nandito pa siya. Sana Lord, siya ay maging kasama namin siya muli dyan sa langit na bayan. Bigay sa amin, Panginoon, ang pagtatapat upang sa ganon masiguro kami na sa iyong pagbalik, magkikita kami dyan sa langit na bayan. Ito ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Aming hapon siguro, tayo ay magkakaroon din ng konting serbisyo doon sa kanilang tahanan. Ngayong umaga, bilang pagpapasulong, wala akong ibang pinili kundi itong pinili ng ating mga kapatiran na inilagay din dito sa ating programa, yung salita ni San Pablo sa mga taga-Roma. At babasahin ko sa Bibliang ito. Sa Roma, Kapitulo 12. At babasahin ko mula Kapitulo 1, pababa, siguro hanggang 8. At
Ito'y pinamagatang paglilingkod sa Diyos bilang isang bata pa na ulutong ng ng mga naglilingkod sa Panginoon. Siguro ito'y magbibigay din sa atin ng magandang paalaala. Versikulo 1, ang sabi dito ni San Pablo sa mga taga-Roma, mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Kaya nakikiusap ako, i-offer nyo ang mga sarili nyo na isang buhay na sacrifice o pagsasakripisyo. Ito ang kanyang pagkikiusap. Ibig sabihin, kagaya ng sinabi kanina ni kapatid na Erlin, kailangan i-sacrifice ang buhay. Tiniis niya yung magbuhat kasi ayaw niyang malabag ang araw ng Sabat. Ganun po ang mga pagsasakripisyo na sinasabi. Isa yon sa mga paraan. At sabi niya dito, isang buhay na banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Ganon ang tunay na pagsamba. Kung tayo man ang nagsasamba, ang sinasabi ni San Pablo, gawin natin ang ating pagsasakripisyo. Hindi na kung maluwag, kung may gana, kung may ito'y sinasabi niya, ang tunay na pagsamba ay may halong pagsakripisyo. Kaya minsan, Biyernes pa, hinahanda na natin ang lahat. At sa Sabado ay talagang iuukol natin sa Kanya. At gawin daw natin ang sarili natin banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Versikulo 2, huwag kayong gumaya sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip niyo para malaman niyo kung ano ang gusto niya, yung mabuti, nagpapasaya sa Kanya at perfect. Ito ang sinasabi ni San Pablo na dapat hayaan natin ang Diyos na babaguhin niya ang ating pag-iisip. Kasi alam niyo mga kapatid, kung sa atin lang sarili, hindi natin makayanan yun. Kahit ano pang tumbling mo o kung ano pang gagawin mo. Kung hindi tayo tulungan ng Panginoong Diyos, hindi natin kaya yung kagustuhan ng Panginoon. Ano yun? Magiging mabuti at nagpapasaya sa Diyos at lalo na perfect. Pag sinabi niyang perfect dito, marami kasing mga tao na akala nila kung perfect, kagaya ka ng mga santong ipinapatayo na ng dibulto. Ang perfect na pinagsasabi dito sa atin, depende sa iyong kalagayan. Ang bata, pwede siyang maging perfect na bata. Ibig sabihin, ang bata sadyang malikot yan. Sadyang umiihi yan sa lampin o sa diaper. Sadyang maglalaway yan. Pero yan ang perfect na bata. Hindi yung batang matinot, nakamulat lang sa'yo ganon. Baka may diferensya yung batang yan. Hindi siya perfectong bata na lumilikot. Eh, yung iba naman sa atin, ang gusto nila, yung bata ay hindi nagalaw. Eh, di patay na yon. So, ibig sabihin, may perfect na bata, may perfect na kabataan, may perfect din na mga magulang, pero siyempre ito, hindi mangyari kung tayo lang. Ang Panginoon dapat ipaubaya natin sa Kanya na tulungan niya tayong magiging sakdal. Kasi na nga naman, hindi pa tayo ganon. At ganon din ang ating mga kasama dito sa San Miguel. Hindi natin sila paghahanapan kagaya ng mga taong
nabinyagan ng 50 years nang nakakalipas. Kasi siyempre dito, ito nga, iniwan na tayo ni Edgardo. Aking pagkatanda, 6 na buwan lang. Ang bata sa pananampalataya, 6 na buwan pa lang. So, ano bang hinahanap mo sa isang Edgardo? Kagaya kay pastor? Hindi naman. Hindi pwede. Kasi, yun. Ang sabi pa, kasalukuyang gumagawa ang Panginoon sa kanya. At kahit na kayo ay magiging pastor na, hindi matatapos ang paggawa ng Panginoon sa buhay natin. Ang importante, itatalaga natin ang buhay natin sa Kanya. Okay ba yon? So, ganun ang sinasabi dito. Sabi niya rin dito, dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na huwag niyong isipin na ang galing-galing niyo. Huwag niyong isipin na mas magaling, mas banal kayo sa iba. Instead, sabi ni San Pablo dito, magpakatotoo kayo. Tingnan nyo ang mga sarili nyo ayon sa sukat ng faith na binigay sa inyo ng Diyos. So, ang ating mga pananampalataya or faith, may sukat yan. Yung iba pa nga sa Biblia, ay sabi nga ng Panginoon, kung may sukat ka ng faith na sinlaki lang ng buto ng mustasa. Alam nyo ba gaano kalaki yung buto ng mustasa? Sobrang liit. Pag ginanin nyo yung kamay nyo, ginawa nyo yung, makakita lang kayo ng kunting butas, malit na malit. Ganon siguro kalaki ang buto ng mustasa. Kung meron ka daw pananampalataya na ganyan kaliit, kaya mo nang patalunin ang ilog sa kabila. At wala nang ilog na dadaan dito. Hindi na tayo magkakabaha dito sa Noah, kung tawagin. Diba? Ang bundok, pwede mo yan patalunin doon para pumatag naman dyan. Di na tayo aakyat. Kung may ganong kalit ka lang. So, gaano ba talagang hinahanap mo kalaki na pananampalataya? Kaya mga kapatid, ang aking sangguni o ang aking payo sa atin lahat, sa araw-araw na panalangin nyo, hingin nyo sa Panginoon na palakihin ang inyong pananampalataya. Kasi yun lang. Kasi sobra ng liit, hahatiin mo pa yun, mananalig ka na lang sa sarili mo, sa kapitbahay mo o kanino, at walang mangyayari sa buhay mo. Kasi ang pananampalataya lang sa Panginoon Hesus ang importante. Ituloy ko, verse 4. Maraming parte ang isang katawan at iba-iba ang gamit ng bawat isa. 5. Ganito din tayo. Kahit marami tayo, ilan na ba tayo dito, Pastor? Ang bilang natin? Sa 48 po. Ba? 48? Kung nandito lahat. Nandito lahat. Kung nandito lahat. 48. Kung Nabaptize po. nabaptize yung 48. Pero yung nandito, hindi natin alam kung ilan pang nandito. Ano? Pero malalaman natin yan sa maya-maya lang. Ang sabi niya dito, iba't ibang gamit ang bawat isa. Maraming parte ang isang katawan. Ganito din tayo. Kahit marami tayo, mga parte tayo ng iisang katawan ni Kristo. Okay? Connected tayo sa isa't isa bilang mga parte ng iisang katawan. Ngayon, huwag tayong magkarirahan dito sa simbahan natin sa San Miguel. Kasi meron talaga sa atin dito mata. Hindi naman kayo lahat pwedeng mata. E di parang na kayong pinya.
sobrang daming mata. Dalawa lang mata ng katawan. Ang iba tenga, ang iba ilong, ang iba bibig, ang iba kamay, ang ibang paa. Yung iba nga tonsil. Yung tonsil pwede naman alisin. Yung iba ay appendix. Ang sabi nila, may gamit pa ba yung appendix? Meron po, nilikha ng Diyos yan, may gamit yan. Pero pwede naman, wala. Ang iba nga, wisdom tooth. Sumasakit yan, binubunot ng doktor kasi nagpeperwisyo. Pero may gamit ang lahat niyan. Kaya sa atin, huwag na kayo magkuntesan sinong ulo. Yung iba liig, yung iba na may dibdib, yung iba ay puwit, yung iba ay kung ano, tuhod, siko. Ang ibig sabihin, dito sa inyo, kayo lahat may papel upang kayo lahat ay kumilos. Ano ba nangyari kung ulo lang pinapakilos nyo? Umpog-umpog niya lang sa pader, nakakasaing ba? Ha? Umpog-umpog lang ang ulo sa pader, nakakahanap buhay ba? Diba? Hindi. Kaya dapat lahat, kahit na maliit na bata, umaawit dito, dumadalaw kung saan man yan. Kasi kailangan kilos-kilos lahat. Diba? Sama-samang kumikilos, kahit kalingkingan ka lang. Kailangan din yan sa pangungulangot siguro, or sa ano man, pagka medyo kumating tenga. Okay, kailangan din yan. So, lahat tayo, ang sabi dito, ay parte. Connected tayo. Binibigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng iba't ibang gifts para gamitin. Hindi para ilagay sa ilalim ng unan. Kaya kung ang gift nyo mag-awit, ang gift nyo magdalaw, ang gift nyo mag-smile, ang gift nyo ay uy, huwag ganyan, magagalit si Lord. O, ganun lang, ang gift mo. Gawin mo. Ang sabi niya dito, bilis-bilisan ko. Para gamitin daw natin, wag na wag hindi gamitin. Kasi kung hindi nyo gagamitin, alam nyo, hindi lang gift ang kukunin ni Lord. Baka kayo papahingahin na rin ni Lord. Hindi lang gift ang babawiin, Pastor. Oo, yung pinaglagyan ng gift, pati yun, ibasura na kasi hindi naman nagagamit. Diba? Kaya tayo, nandito tayo sa yan. Sabi niya dito, kung pag-preach ang gift natin, gawin natin to ayon sa faith na meron tayo. Kung pag-serve, mamaya may mag-serve dyan ng pagkain. Okay? Gamitin natin, mag-serve tayo. Kung pagtuturo naman, magturo tayo. Kung gift naman ay pag-i-encourage or magpasigla sa bawat isa, gawin natin to. Kung meron gift ng pagbibigay ng puso, pagbibigay, ang isang tao pala, magbigay siya ng buong puso. O, bigay ng bigay lang pala ang iyong gift. Di magbigay ka na. Magbigay ka ng okra, magbigay ka ng dahon ng ampalaya na makukuha mo dyan, magbigay. Basta't may bibigay ka. Tuwing labas mo sa bahay mo, may madampot ka man lang. Oy, dadagdag nyo sa munggo nyo ito. O, mamaya. Kahit po may puso pala ng saging doon, ipid nyo. Ikaw naman. Alam nyo, alangan naman hindi ka tatawagin no na mananghalian ka naman po dito. Masarap yung pusong binigay mo di ayos na. At ang sinabi niya dito, kung magbigay, kung pagiging leader naman ang gift nyo, pagbutihin niya to. Kung gift naman ng pagtutulong sa iba, gawin nyo to ng masaya. Huwag yung matulungin ka kuno. Pero kung ikay na may
puro na lang, teka, pawis ako eh. Teka. Ay, ano muna ako. Naubos na yung trabaho, teka ka pa lang din doon. Yung pala, pasimple ka lang doon sa tabi. Di ba? O kaya pareklamo ka pala. O bakit yung iba wala? Hindi nagtatrabaho. Hindi. Ikaw may gift, ikaw magtrabaho. Iyo yan. Pananagutan mo yan sa Panginoon. Kaya dito sa inyo, ang alam namin, magpipili kayo mamaya ng leader. May leader para sa mga magulang, mga bata. Alam nyo, mag-practice kayo kasi siyempre kayo'y nasa ilalim pa rin ng pagtuturo ng ating simbahan sa Mauban. Tutulungan kayo, kagaya ngayon. Sunod-sunod ang ating pag-awit, kaya nagpa-imprinta ko nga ito. Kasi sabi ko, ito siguro, wala namang kayong ganito palagi. Baka sunod-sunod yan, papraktisin natin mamaya, no? Ang sunod-sunod na mga responses para naman magamit nyo dito. So, wala naman tayong projector, wala tayong laptop palagi dito. Di tuwing Sabado, ito. Sabi ko, ito siguro yung regalo natin. Sabi ko sa aking may bahay. Di nagpa-imprinta kami. Para naman merong kayong aawitin kagaya rin doon sa malaking simbahan. Kasi mag-practice tayo. Sunod-sunod yan. Kasi lahat ng simbahan dito sa South Central Luzon Conference, ganon ang pasunod-sunod na mga awit. Kaya, wala namang kayo ditong pangtingin, bang ganon-ganon. Di ba? Di sabi ko, siguro ganon kasi naalaala ko rin yung aming isang tinutulungan na simbahan sa Mindoro, sa mga kabundukan, papagawa ko rin sila ganon. Pero kayo yung una namin na bigyan ng ganyan. Praise the Lord. Praise the Lord. Kasi mahal na mahal namin kayo at tayong lahat mahal na mahal ni Lord. Sana po ay ating alalahanin ang Panginoon ang tutulong sa atin kasi kagustuhan niyang lumago ang kanyang katawan ng mga mananampalataya dito sa San Miguel. Amen.